Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Zaldi Gabani Gabiana Habaan ng Samar Online Radio, Radyo Kasagabay, the first website radio station in the whole province of Samar. Kung nais ninyong matingnan yan, pumunta kayo sa Chrome and then i-search ninyo doon Samar Online Radio, Radyo Kasagabay, sa Chrome browser. Nandito po tayo sa kasalukuyan sa tanggapan ng ating napaka-workaholic. Walang tigil, 24 hours kahit gabi, kahit hating gabi, kapag mayroong mga pangangailangan sa kanyang call of duty, sa kanyang tungkulin, si Provincial Director ng PNP ng Samar, si Provincial Police Colonel Antoniito Eric Mendoza. Talagang minimorya ko na ang kanyang pangalan. Dahil kakaiba, dalawa ang kanyang pangalan. Kasama si John Indic ng Samar Media Representation Services. Andito tayo for exclusive interview. Good morning, sir. Kumusta po kayo ngayong morning? Good morning, Sir Saldi. Good morning din, Sir Jan. At sa mga tagapakinig at taga-subaybay nyo, magandang umaga po sa atin lahat. Yes po, tayo po ay mayroong followers na konti pa lang. Sana madagdagan 11,600 ang followers natin. Then last election, nagkaroon po tayo ng 1.6 million viewers. Sana maulit ito muli, lalong-lalo na itong ating PNP interview ngayon na napakabait naman po. At sir, ang sadya po namin dito ay una ay ano po ang preparation na inihanda ng tanggapan ng Police Provincial Office regarding po sa opening of classes ngayong June 16, 2025 ng inyong tanggapan po. Okay po. Alam naman po natin na every opening of classes, tinatawag natin meron tayong Brigada Eskwela. So, itong Brigada Eskwela na po ito ay hindi lang naman po PNP ang tumutulong sa Department of Education natin. Kung hindi, ito po ay isang collaborative efforts. Kasama po natin yung local government units, kasama po natin yung ibang government agencies, kasama po natin yung ibang sangay ng gobyerno at kahit mga stakeholders natin na civilian ay kasama po dito, sama-sama tayo sa preparasyon na ginagawa natin. Sa parte naman po ng Philippine National Police, lalo na po sa police ng Samar, tayo po ay naglagay ng mga police assistance desk. Ibig sabihin po sa lahat ng eskwelahan ay meron po silang makikitang police natin na nagbabantay doon at tutulong sa pag-maintain po ng traffic, sa pagtulong po sa ating mga guro at mga estudyante at kanilang mga pamilya sa pagpasok, pag-maintain po ng peace and order, maintain po yung public safety all throughout the opening of classes. At the same time, nakipagsangguni rin po tayo sa mga barangay tanod ng mga local government units, kasama po natin sila. So, whole of government approach po itong Brigada Eskwela natin, tulong-tulong. Kaya masaya po kami na lagi kaming kaparte sa mga ganitong activities. And as of now po, masaya tayo basing sa mga feedback galing sa baba, sa mga guro natin at sa mga estudyante. All systems go po, very smooth. Wala po tayong namomonitor na kahit anumang krimen sa araw na ito. Salamat po, sir. Mayroong inihatid na kape dito. Kunin muna natin, gawin natin kaliwa ang ating pagtanggap upang hindi masyadong mainit. Diba? Kasi hindi pa nakakapagkape si sir. Kaya yan. Yan. Ang tawag nito is black coffee. Yan, tingnan ninyo. Gawin natin, parang magaan lang ang interview natin kay sir. Bagamat ang Samar ay dineclare na anong tawag nito, wala na siyang mga terrorist communist group dito sa western part ng Samar. Of course, hindi dapat maging kumpiyansa ang PNP. Ngunit, sir, ano po ang tatlong nangungunang crime or masabi nating incidences ng buong probinsya ng Samar sa kasalukuyan? Opo. Alam niyo naman po, nung nakaraang taon, kasi mag-iisang taon na po ako, June 20 po kasi yung assumption ko dito. Bago po ako dumating dito,
very prevalent po yung shooting incidents nangyari sa Calbayog at sa First District ng Samar. So I am very happy to report po na pagpasok po ng taon na ito, nagkaroon po kami ng comparative analysis. Ibig sabihin, from January to June 2024, kinumpara po namin ang mga krimen na nangyari noon as to January to June 2025. Makikita po natin na lahat ng 8 focus crimes ay bumaba. Ibig sabihin po, ang murder, theft, robbery, physical injuries, lahat po ng mga krimen na ito ay bumaba. Ibig sabihin, naging epektibo po yung mga programang ipinatupad natin. Siyempre, ito po ay dahil sa leadership and guidance ng ating Chief PNP at ang ating Regional Director. So, kung titingnan po natin sa buwan na ito, meron po tayong 3 krimen na nakikita namin. Ito po yung theft, robbery, at yung murder po. Ang murder po natin na insidente, ang dahilan po or motibo nito ay personal grudge. Ibig sabihin, away lang po na personal. Kaya nga po, kahit sabihin natin na merong insidenteng ito, mababa pa rin po ito kumpara nung nakaraang taon. Ngayon po, ang tinututukan namin dito para mabilis yung solusyon natin sa mga problemang ito. Kapag may nangyaring krimen po, automatic yung regional provincial investigation unit natin dito sa PPO ay nakatutok agad doon sa kung saang munisipyo o syudad nangyari yung krimen. Pagkatapos po, ako naman po ay tinatawagan ko kaagad yung chief of police natin. Inaalam ko ano yung pangyayari ngayon. Ano ang dapat nung gawin. Nagbibigay po kami ng advice, nagme-mentor po kami para nabigyan agad ng solusyon. Ang krimen naman po kasi natin ay may dalawang solusyon yan. Either case cleared, ibig sabihin, na-identify po yung suspect at na-file yung kaso. Pag sinabi mo naman po yung case ay solved, na-identify yung suspect, na-file yung kaso, at na-aresto yung suspect. Yan po yung mga classification ng ano natin, ng crime solution natin dyan. So patuloy po natin ginagawa yung pinaka-numero 1 mandato ng pulis natin, which is crime prevention. Kaya po ginagawa natin yung mga checkpoints natin, foot patrols natin, beat patrols natin, mga offline sita natin, offline bakal sita. And also po, tumutulong po tayo sa local government units. Ang mga LGU po kasi natin, meron silang mga ordinansa na may curfew on minors, which is malaking tulong din po sa pagbaba ng krimen natin yan. Another thing naman po, yung sa crime solution natin, na may mga krimen po kasi na hindi na naabot ng pulis. For example, ang krimen po ay nangyari sa loob ng bahay. Hindi naman po nagpapatrol ang pulis natin sa loob ng bahay ng ating mga residente. So agad-agaran po kami gumagawa ng paraan para masolusyonan at masolve yung kasong ito. So ang focus naman po natin ito ay yung sa investigation side at tumutulong po yung intelligence units naman natin para mapadali yung case solution natin. So sa ngayon po, kung tatanungin niyo ako, yun po yung parang may mataas na numerong krimen natin. Theft po, robbery, and meron din pong murder. And murder. Opo. So, susunod natin i-interviewin nito. Kung ganun is ang ating DTI Provincial Director. Kasi ang solusyon sa mga ganun ay nag-uugat doon sa poverty para malaman natin kung ano ang mga interventions o mga programa nila para mabigyan ng additional income ang ating mga Samarinyo. But anyway, hanapan natin ng paraan kasi nalaman natin na theft, robbery, and medyo mabigat yung pangatlo, murder. Is it in the second or in the first district yung sa murder cases, sir? Ay, sa murder naman po natin, very minimal naman po yung number. Sa first district po natin. Sa first district. Oo. So, hope... Anyway po, sir, bibigyan namin kayo ng data para makita nyo po yung sinasabi ko nga po yung decline ng crime incidents natin given the period January to June 2024 versus January to June 2025. Para po makita niyo yung figures ng pagbaba po. So, malaki talaga ang tulong, sir, ng police visibility in the public. Opo. Yun po talagang pinupush na, lalo na ng Chief PNP natin na yung police natin dapat, yung police presence, hindi lang presence, dapat nakakamdaman din. Police should be felt, not only present, parang ganun po ba. So, ibig sabihin,
lahat ng halos pulis natin, kahit dito sa PPO po natin, ibinababa natin sa mga police stations para tumulong. And in fact po, makikita niyo yan kapag pumunta po kayo ng, alam naman po natin, meron tayong problema ngayon sa San Juanico Bridge. Meron din po tayong deployment doon. Nagbigay po tayo ng mobile force, nagbigay po tayo ng kapulisan ng Santa Rita. At the same time, sa other side, sa Basay, meron din po silang deployment. Paano niyo po, makatulong. paano niyo po ito binabalanse, sir? Meron pa tayo sa school campuses, meron pa tayo sa San Juanico Bridge crisis, nagre-respond pa tayo sa mga communities, may mga island barangays po tayo. Hindi kaya makulangan tayo sa PNP? Paano po ninyo ito binabalanse? Yung kakulangan naman po ng tao ng Philippine National Police ay binibigyan naman po ng solusyon ng ating national headquarters. And in fact po, maalala ninyo na last election, meron po tayong grave area of concern. Yun po yung Santa Margarita, hindi po ba? Nasa red siya. Opo. Pero despite of that po, ang laking tulong po na ginawa sa atin ng regional headquarters sa pangunguna po ni Regional Director natin, General J. Comigad. Binigyan po niya tayo ng maraming tao. Mahigit 100 po yung ibinaba. Kaya meron po tayong RSOTG Samar doon, which is very significant sa pagiging peaceful ng election natin doon. Kasi first time po na nagkaroon tayo ng election na walang shooting incidents, walang election-related incidents. Congratulations po kay Provincial Director Antonito Eric Mendoza. The first time in Samar that no shooting incidents happened. Okay. Sana makomend naman po siya ng ating Kongreso, Senado at the House of Representatives for the first time ang Samar. Isang malaking karangalan na nagkatulungan po ang mamamayan, syempre, ang mga LGUs at ang ating PNP. Kung hindi pa kami pumunta rito, hindi natin nalalaman that the first time na walang shooting incidents. Ibig sabihin, maganda ang implementation ng inyong programa. Opo, at hindi rin naman din po namin inaako lahat ng karangalan dito. Of course, nandyan po yung kasamahan natin sa Armed Forces of the Philippines, which is malaking tulong din po sila during the election period. Sila po yung mga kabalikat natin sa mga operations natin. Nandyan din po yung Special Action Force na tumulong po sa atin sa disruption operations para maging matahimik. Lalong-lalo na yung Santa Margarita, Calbayog at the rest ng First District ng Samar. So, balik ko po doon sa tanong niyo ulit, paano natin binabalanse despite sa dami ng deployments natin. Ang ginagawa po kasi natin, yun nga po, utos ng ating Chief PNP, so our Regional Director, na ayusin namin yung deployment ng tao namin. So, meron pong mga ibinabang kautusan tungkol dito. Kaya po ang tao natin, kahit makikita nyo po kung saan-saan yan, nagkakaroon pa rin po sila ng pahinga. Kasi ibinaba po natin sa mga chiefs of police natin na ang kautusan nga tingnan natin na dapat merong pagkakataon din yung police natin na makapagpahinga at makapag-refresh din ang kanilang mga sarili. Kasi tao rin lang naman po tayo na napapagod. At kapag ang tao po ay sobra-sobra naman din yung pagtatrabaho, hindi na rin po ganun ka-effective yung magiging trabaho niya. So as much as possible po, tinitingnan namin na sa isang linggo at least may pahinga din. So ito naman po ay work in progress kasi yung mga bayan natin at yung mga syudad natin, may mga peculiarities po kasi ito sila. So inaano namin ini-empower namin yung mga chiefs of police namin na gumawa sila ng mga duty detail na magiging more effective yung tao. So, for example po, may duty dito. Sa San Juanico, San Juanico area, hindi naman po kaya ng Santa Rita Police Station yun. Na sila lang ang magbabantay. Kasi sa layo po nung main town ng Santa Rita to San Juanico, di mo po ang layo. Opo. So, tinulungan po sila ng mobile forces natin, ng 2nd PMFC under Lieutenant Colonel Dang Awin. So, ngayon po, may bisita naman tayo, yung cruise ship. So, nag-deploy din po tayo ng galing naman sa first mobile force sa Calbayog. So, ang ginagawa po namin dito sa Samar Police, ibig sabihin, nagtutulungan po talaga kami. Hindi po ibig sabihin na, for example, Catbalogan City lang yung may major event. Ay Catbalogan City Police lang yung makikita ninyo doon. Hindi po. Nandyan po ang mobile forces natin. Minsan po, kinakailangan kumuha kami ng mga tao sa ibang police station para tumulong dito para sa event na to. Ginagawa po namin yan. Kasi alam naman po natin, may kakulangan. Pero sabi nga namin, kahit may kakulangan, yun yung trabaho namin. Hindi namin pwedeng pabayaan yung public safety.
Kaya additional na sakripisyo po sa ating pulis. Pero sabi ko nga, yan yung sinumpaang tungkulin natin. So, hindi dapat ito sakripisyo sa atin. Kung hindi, ito ay isang public service para sa Ayan po, mga magulang, yan po ang ginagawa ng ating Police Provincial Office sa pangunguna po ni Police Colonel Antonito Eric Mendoza. Kaya dapat pasalamatan po natin ang PNP. Yung mga nag-graduation, may mga nag-birthday, kapag may mga activity ang ating komunidad, minsan nakakalimutan natin ang PNP. Pero pag may gulo na, sinisisi pa natin na bakit ang bagal. Pero may nakakaalala ba? Pag may pansit man lang dyan, maihatid doon sa kanila. Pero lang. Pero sa totoo, dapat kung involved ang PNP, lahat na lang i-involve. Hindi yung problema lang. Ito'y ano lang, parang in passing lang, patawa, pero sana maging patuloy na mapalapit ang ating PNP sa community, ma-maintain hanggang sa kasalukuyan ang napakagandang record na wala tayong shooting incidents, ano sir? Siguro yun po ang una nating concern, ang PNP visibility, kasi nga nag-opening na ng mga eskwelahan at yun, sa Katbalogan nakita po namin kanto. Per kanto ang PNP nandoon. Parang lahat na lang yata ng kanto ay sabi ko, pag mayroong pang mangyaring krimen dito ay talagang sinadya na talaga ito. Hope magpatuloy. Sir, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy. Ang inyo pong mensahe sa ating mga Samarnon sa buong probinsya, sa 2 distrito, 2 lungsod at 24 na LGUs. Opo. Maraming salamat po sa inyong papuri, Sir Saldi. Alam niyo naman po, hindi rin naman po madali ang pagiging pulis ngayon dahil marami po tayong ginagawa, marami po tayong mga compliances, marami po tayong trabaho. Pero despite of that po, nandito po ang kapulisan ninyo, nandito po ang Pulis Samar para tumulong sa inyo. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa amin. Very evident naman po na ang pulis ninyo ay nandyan. Kailangan lang po natin mag-reach out. At kami naman po kapulisan ninyo ay nag-reach out din sa inyo. Kami po ay kapareho nyo lang. Pareho lang po tayong tao. Ang hinihingi lang po namin ay pangunawa. Minsan po ang kapulisan natin ay may pagkukulang. Tao lang po kami. May pagkakamali din. Pero despite of that, we always work for the betterment of our community. So, ang mga kapulisan po natin ngayon ay pinipilit natin na maging much better na police officers. Meron po tayong mga trainings na ina-undergo para maging mas magaling silang pumutok, mas magaling silang mag-imbestiga, mas magaling silang intelligence officers. So ginagawa ho lang lahat ng kapulisan natin ngayon para maging maganda ang serbisyo. So wala nang dahilan para ang pulis ay maburyong. Sorry for that term. Kasi nga sabi ni Sir, hanggat maaari ay iniiklian ang kanilang oras ng trabaho. Kasi nga, totoo nga naman, kapag kayod kalabaw minsan nawawala na sa focus, sa inis, na ibubunton sa trabaho, hope na ma-maintain ang ganitong highest professional ethical standard ng ating kapulisan sa buong Samar. Sa pangunguna po ni Sir, napaka-professional. Sana ang ating mga LGUs mabigyan naman sila ng commendation, ano po, sa siguro unang sabak ng kanilang sesyon sa mga bagong halal, mabigyan naman po ng commendation ang PNP. Mahirap naman kung sa kanila magagaling. Siyempre, kami sa media, nakita namin ang kanilang sakripisyo at kauna-unahan na walang shooting incidents, nararapat lamang na bigyan ng commendation ito. Hindi lang ng lokal, maging ang provincial LGU. Opo, last message po para sa ating mga magulang. Para sa ating mga magulang po, alam naman po natin napaka-importante yung kabataan sa atin. Sila po yung ating future, sila yung ating pag-asa. So, tukuan po natin ng maayos yung ating kabataan. At huwag pong gawing pulis yung panakot sa mga bata. Kasi po, ang kapulisan natin ay mga napakababait po na tao niyan. Sila rin po ay mga magulang. Kaya tayo po ay magtulungan dito.
Alam niyo naman po, ang Samar Police Provincial Office ay meron po kaming mantra dito. Sinasabi namin, acta non verba. Ibig sabihin po, actions, not words. Ibig sabihin, kung ano po yung dapat na ginagawa namin, kung ano yung basic, dapat basic yun ginagawa na namin. Kami naman po ay open sa criticism. Kung meron po kayong napapansin na kamalian ng ating kapulisan, ipagbigay alam niyo po sa amin at a-actionan namin. Kasi po, ganun lang naman po dapat ang ating approach sa ating trabaho. Gawin nating simple. Huwag nating gawing komplikado. Kung meron po kaming kamalian, haharapin namin yun, babaguhin namin para maging better, mag-improve din po kami. Kung kayo naman po ay kailangan nyo ng tulong sa amin, tumawag po kayo sa amin. Kung meron naman po kayong maitutulong sa inyong kapulisan, makapagbigay po kayo ng mga impormasyon tungkol sa would-be criminals, sa mga locations nila, o meron po kayong mga kakilala na sa tingin ninyo ay gumagawa ng illegal na activities, pagbigay alam nyo po sa amin. Kasi po ang first and foremost na trabaho ng police ay crime prevention and crime solution. Yun po ang mandato natin. Maging ligtas po yung communities natin. So ang hinihingi po namin sa inyo ay yung cooperation, ang inyong partnership. Tulungan po tayo, maging magkaibigan po tayo para maging mas mapayapa, mas maging develop itong Samar Province. Nakasama po natin ngayong morning, syempre, ang nag-iisang mabait na Provincial Director ng Samar Police Provincial Office, si Police Colonel Antoniito Eric Mendoza. Kasama si John Indik ng Samar Media Representation Services. Ito si Zaldi Gabani Gabiana Habaan. Matutunghayan po ang ating live interview ngayon sa aking Facebook account, Zaldi Gabiana Habaan, official new account. Naka-red po ang kanyang profile. At pakifollow na rin po yung the first website radio station dito sa buong probinsya ng Samar sa Chrome browser, ang Samar Online Radio, Radyo Kasagabay. At of course, nagpapasalamat tayo sa Police Information Office sa pamagitan po ni Ma'am Aileen na nagpaunlak sa atin na tayo ay magkaroon ng pagkakataon for the first time na mag-interview dito mismo sa tanggapan ng ating Provincial Director. Siya ang pangalawang Provincial Director na puntahan ko mismo dito. Yung kauna-unahan si Provincial Director Nicolas Torre, ngayon National Director na. Baka ito ang susunod. Maraming salamat, sir, and congratulations po. Thank you po. Salamat din po.